Mga minamahal kong kaibigan, bago kayo umalis sa simbahang ito at bumalik sa ingay at agos ng pang-araw-araw na buhay, nais kong itanong sa inyo ang isang bagay na hindi pa naitanong ng kahit sinong opisyal ng paliparan. Maaari ko bang makita ang inyong pasaporte, pakisuyo? Hindi iyong nasa inyong pitaka o bulsa. Hindi iyong may larawan at selyo ng gobyerno, kundi ang pasaporte na dala-dala ninyo sa inyong kaluluwa. Ang nagpapahayag ng inyong tunay na bayan. Ang inyong pasaporte ng kaharian ni Kristo. Maaaring magtaka kayo kung ano ang hitsura ng pasaporte na ito. Wala itong larawan dahil ang mukha nito ay nilalayong maging lalong katulad ni Kristo. Hindi ito mawawala ng bisa dahil ang pagkamamamayan sa kanyang kaharian ay mananatili magpakailanman. Wala itong dalang mga tatak mula sa mga kaharian ng mundong ito. Dahil kapag kayo ay naging kay Kristo, wala nang ibang tunay na parang tahanan. Ang inyong lugar ng kapanganakan, ayon sa pasaporte na ito, ay hindi ang ospital kung saan kayo unang umiyak, kundi ang sandaling kayo ay inilublob sa tubig ng binyag. Nang angkinin kayo ng langit at muling isinulat ng biyaya ang inyong pagkakakilanlan. Ang iyong pagtawid sa hangganan ay nangyari noong araw na ikaw ay namatay kasama ni Kristo at nabuhay na muli kasama niya. Pumasok sa isang kaharian kung saan ang awa ang batas. Ang pagpapatawad ang kultura. At mahalin ang mismong hangin na iyong nilalanghap. Ang awit ng kahariang ito ay tahimik na inaawit. Ng mga nagpapatawad kahit na ang pagpapatawad ay nagkakahalaga ng lahat. Na nagmamahal ng walang palakpakan. Na sumusubok muli kahit na pagkatapos ng pagkabigo. Dahil ang biyaya ay hindi sumusuko. Ang wika nito ay awa, binibigkas ng mabagal at bukas palad. Ang tuldik na pakikiramay. Ang pagpapakumbaba sa gramatika. At ang pag-asa sa bokabularyo. Ngunit nabubuhay tayo sa isang bansa kung saan mahalaga ang mga dokumento sa lupa. Dito sa India, hinihiling sa atin ng gobyerno na iugnay ang ating Aadhaar card. Sa mga bank account, koneksyon sa telepono, mga welfare scheme, maging ang mga pagpasok sa paaralan. Lahat upang gawing mas simple at mas ligtas ang buhay. Ngunit isang bagay ang sadyang itinatago ng hiwalay, ang ating karapatang bumoto. Ang paghihiwalay na iyon ay nilalayong protektahan tayo mula sa pandaraya upang mapanatiling tapat ang mga halalan. Gayunpaman, dahil ang Aadhaar at ang mga listahan ng botante ay hindi direktang magkakaugnay. Ang mga takot sa mga dobleng boto at mga ninakaw na boses ay nananatili. Ang mga pakikibakang ito ay nagpapaalala sa atin, ang mga sistemang makalupa, bagamat kinakailangan, ay hindi perpekto. Walang card, walang database, walang biometric scan ang maaaring lubos na magtakda kung sino tayo. O mag-ingat sa ating pinakamalalim na pagkakakilanlan. Tulad ng pagsisikap ng bansa na protektahan ang ating boto sa gitna ng mga sistemang may depekto. Pinoprotektahan ni Kristo ang ating tunay na pagkamamamayan sa kanyang walang hanggang kaharian. Ang ating pagiging kabilang ay hindi matatagpuan sa mga papel o numero, kundi sa pag-ibig, awa at biyaya ng ating hari. Kaya, habang binabago mo ang iyong espiritual na pasaporte ngayon sa Eukaristya, at sa mga tahimik na pagpili ng pang-araw-araw na buhay, tandaan, anuman ang mga dokumentong dala mo, anumang mga hamon ang iyong kakaharapin sa mundo, ang iyong sukdulang pagkamamamayan ay natatakan sa puso ni Kristo. Isang kaharian ng katarungan, kapayapaan, at walang katapusang pag-ibig. Mamuhay tayo bilang mga tapat na mamamayan ng kahariang iyon. Pagsagot sa kasamaan ng may awa. Pagpili ng pag-ibig kaysa sa sama ng loob. Pagpapatawad at pag-asa palagi. Naway muling maitatak ang iyong mga puso ngayon. Ng kanyang krus at ng kanyang awa. Upang saan ka man magpunta. Mabasa ng mundo sa iyo ang lagda ng hari. Christus Vincit. Christus Regnat. Christus Imperat. Amen.